Ito ang top 10 players na na-miss ng mga Pinoy basketball hoops fans sa 2019. Sa ngayon, sumabak na nga ang ating Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup pero may mga players na mistulang namimiss ng karamihan. Yung iba pinagdasal pa nila na makasama pero hindi nga talaga natuloy. Ito ang top 10 players na namiss ng mga Pinoy basketball hoops fans sa 2019 FIBA World Cup. Number 10, Poy Eram. Maalala itong si Poy Eram ay isa sa discovery players ng Asian Games. Grabe naman kasi ang pinakita nito at natanggalan pa nga ng event para lang makatulong sa Gilas. Pero this FIBA World Cup, injury ang nakapagpigil kay Eram para sumali sa Gilas. Inukulang na nga daw tayo sa big man at ang 6'7" frame ni Eram, makakatulong talaga yan. Number 9, Matthew Wright. Sa opinion namin, si Matthew Wright ang Phoenix Fuel Masters at isa sa pinakamahusay na shooters sa Pilipinas ngayon. Injury rin ang pumigil kay Wright para sumama sa FIBA World Cup sa China, pero syempre sa international stage, ginto ang mga shooter para sa isang team. Noong napilay nga si Marshall Lassiter, sinabing si Wright daw ang pinaka-pwedeng kapalit neto. Yun nga lang talagang minalas. Number 8, Calvin Abueva. Of course, maraming mixed opinions dito, pero ilang beses na pinatunayan ni Calvin na kaya niya makipaglaban sa malalaki sa ibang bansa kahit 6'3" lang ang height nito. Marunong din naman magdala ng bola, may tira sa labas, at importante yung depensa na maibibigay niya sa kalaban. Kung nandyan si Calvin Abueva, tiyak may mga player sa kalaban na masisira ang araw sa kanyang depensa. Sa mga di inaasahang pangyayari sa personal na buhay at reputasyon sa ibang bansa, malamang hindi na sinama ito si Calvin sa Gilas, pero sana umayos din ang kanyang kalagayan para mapasama naman siya sa ibang taon. Siyempre, gusto rin bumawi ng tao sa mga nangyari sa kanya, diba? Number 7, Ray Parks. Nag-decline sumali si Ray Parks para sa Gilas Pilipinas ngayong taon. Hinahilan niya, nakakapasok pa lang niya sa TV at gusto muna niyang tumutok sa team niya sa Blackwater League. Nagbigay daan din siya sa mga players na matagal na pumakayod para sa Gilas noong qualifying stage pa lamang. At sila naman daw talaga dapat mas i-priority. Overall naman, nasanay na rin po si Ray Parks sa NBA G League, sa ABL at magandang pinapakita niya sa Gilas noong napili siya dati. Bata pa naman si Ray Parks at 26 years old at marami pa itong pagkakataon. Malamang sa malamang, hinog na laro ni Ray Parks pagdating ng FIBA 2023 sa Pilipinas. At doon natin makikita ang tunay na Ray Parks. Number 6, Christian Stenhardinger. Siyempre, hindi pwede si Christian Stenhardinger sa Gilas Pilipinas dahil considered siya as naturalized import ng FIBA. Pero imagine nyo na lang kung nag-relax ang FIBA sa ganyang ruling at si C-Stan kasama ngayon sa Gilas sa FIBA World Cup sa China. Grabe naman kasi pinakita neto sa mga huling laro niya sa Gilas at siguradong maasahan ko sa banggaan sa loob. Sa height neto na 6'8" at inukulang tayo sa big men, makakatulong talaga yan. Number 5, of course, Terence Romeo. Of course, si TR7. Makalat na nga ang mga videos nito ni Romeo sa buong mundo at kung paano niya lusutan ang depensa sa kanya. World class ang talent ni TR7 talaga, pero hindi talaga ito napili para sa FIBA World Cup. Madami na daw guards at hindi na lang siguro sinasabi at medyo unstable pa si Romeo noong mga panahon na yon. Nakita natin over the past conference ang pagbabago ni Terence at unti-unti nang nakikitaan ng improvement. Nag-finals MVP pa nga to, di ba? Kahit maganda ang pinakita ni Terence, hindi na rin siya naipapasok at yung listahan na naibigay sa FIBA hindi na pwedeng panatan. So for sure, maybe next time at nakakasigurado ako na hindi ito ang huling pagkakataon na makita natin si Terence Romeo na nagsuot ng Gilas uniform. Number 4, Marshall Lassiter. Malaking kawalan si Marshall Lassiter para sa Gilas at katulad ni Poy Eram at Matthew Wright, ang injury ang naging kalaban nito. Arguably the best shooter sa bansa natin at pinakamaasahan kapag kailangan mo na dress against international play, mahalaga ang outside shooting at pinakapambato natin sa lahat si Marshall Lassiter. Number 3, Stanley Pringle. Asian Games, kailan lang pinakitaan tayo ni Stanley Pringle kung ano pwede nang makikontribute sa Gilas Pilipinas. Grabe ba naman ang pinakita at madami siyang nalulusupang depensa ng panahon yan. Unfortunately, hindi
talaga makakasama si Stanley dahil considered na siya as naturalized player ng FIBA sa Pilipinas. Sayang, no? Imagine nyo na lang talaga kung relax yung ruling ng FIBA sa kanila. Number 2, Jason Castro. Nag-back off si Castro para sa FIBA World Cup 2019 para magbigay daan sa mga mas batang player. Ika nga ni Castro, gusto niya muna tumutok sa pamilya niya at kinasal nga ito lately. Walang pahinga daw si Jason para sa Gilas program ng 7 taon at ngayon lang siya humingi ng pahinga. Well, respetuhin po natin ang desisyon ni The Blur, pero sana nga ay hindi ito ang huli niyang pagsuot ng Gilas jersey. Pero bago natin marating ang number 1 player sa listahan, ito ang mga honorable mention natin. Player Jordan Clarkson. Meron pa ba kayong ibang naisip? Hanggang sa huling minuto, umaasang SVP at si Jordan mismo na biglang magbago ang isip ng FIBA at manaruin siya katulad ng pag-relax ng rules kay Greg Slaughter. Yun nga lang, naging sulok sa buwan. Imagine na lang, di ba? Clutch at Clarkson. Mas malaki chance natin sa tingin ko. Pero may panahon pa naman para masama siya sa 2023 FIBA roster natin at for sure, sa susunod na Asian Games, isasali natin siya. At yan po ang top 10 players na nami-miss natin dito sa 2019 FIBA World Cup.